Hello, what's up everybody? And for today's video, mag-unbox tayo ng ito, unbox ko na. Itong Honda CB650R Visor. Ayan. Ayan. Ito yung visor na nakabit natin ngayon. Ano siya, OEM from Honda. Ayan o. Ang una nating gagawin ay tanggalin itong baterya ng motor. Nabaklasan natin ang baterya, susunod naman natin na gagawin ay baklasin itong dalawang tornilyo sa may taas ng headlight. Kapag gusto niyo yung mga tutorial video na ganito, please check out my YouTube channel and don't forget to like and subscribe. Marami pa akong video na pinopost ng mga tutorial. Ang susunod na gagawin natin ay tanggalin itong mga plug ng headlight. Ayan, kung nakikita nyo sa likod, ayan, binubunot lang namin. Kung nakikita nyo naman, natanggal na ang headlight. Ganyan lang kasimple magbaklas ang headlight ng Honda CB650R. Sunod na bubunutin natin ang plug ng speedometer. Ayan, kung nakikita nyo, hinuhugot lang. Katapos natin tanggalin ang plug ng speedometer, susunod naman natin na tatanggalin ang dalawang tornilyo ng headlight mount. Kung nakikita nyo naman, ang ganda ng OEM Visor na ito. May kasama ng mga bushings at tornilyo para sa visor natin. Dito natin ilalagay ang bracket ng OEM Visor. Ito nga pala ang ilalagay natin na bracket. Kung nakikita nyo naman, nakatapat na agad siya sa butas. Kaya wala na tayong poproblemahin. Simulan na natin tanggalin itong mga bolts para maikabit na natin ang bracket. Kung nakikita nyo naman, nakatapat na kaagad ang kanyang butas. Hindi na talaga kayo mamumblema na mag-bend or magbutas pa. Talagang bolt-on na talaga siya. Ikakabit na ulit natin ng mga bolts niya. Wala na siyang pinalitan na bolt. Kung ano yung tinanggal nyo, yun rin yung ibabalik nyo. Magkakaroon lang ng konting bending para sa proper fitment niya. Kasi syempre, hindi naman lahat perfect. Kaya, aayusin nyo ng konti para mag-fit siya ng tama. Ayan, kung nakikita nyo naman, nakaipit lang siya dun sa original na tornilyo. Ganun lang din ang gagawin natin sa kabilang side. Ikakabit lang din natin sa original na butas. Kung nakikita nyo naman, ayan, tinitingnan namin yung fitment niya bago namin higpitan. Para sure na maganda yung fitment niya at hindi kami mahirapan ikabit. Kaya take your time sa pag-fit nito. Mas matagal, mas maganda ang kalalabasan niya. Unahin natin ikabit ang plug ng speedometer bago ang bracket.
Na-fit naman na natin kaya sure na tatapat na agad siya sa butas. Kakabit na natin ang bracket natin. Hinay-hinay lang tayo sa paghigpit kasi malambot lang ang kanyang bakal. Aluminum siya kaya tamang higpit lang, huwag kayo sa sobra. Naikabit na natin ang ating plug at ang ating bracket. Susunod naman natin ipifit ang ating headlight. Kailangan fit na fit siya at walang gap. Kung nakikita nyo naman, ayan, may konti siyang gap. Kaya ang gagawin natin, i-bend. At huwag nyong kakalimutan ang ating plug ng headlight. Kung nakikita nyo, may dalawa siyang rubber bushing sa may ilalim ng headlight. Ilalagay natin siya dun sa mounting ng fork. At syempre, ikakabit na natin ang plug ng headlight. Ipapasok na natin siya dun sa may pagitan ng bracket at headlight mount. And kung nakikita nyo naman, nagpifit na siya dahil inayos na nga namin yung bend. And inaayos pa namin ng konti para talaga ma-fit siya ng parang original. Magbe-bend naman ng kusayan kapag nahigpitan na ng tornilyo. Kaya tutulungan na rin natin para talaga mag-fit ng tama. Kaya niya pala yung gap na sinasabi ko sa inyo. Kapag hinigpitan na natin siya ng tornilyo, mawawala naman yan. Kaya ayos lang. Ito nga pala yung Allen na gamit namin. Star siya. Hindi siya yung ordinaryong Allen wrench. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Kapag hinigpitan nyo na siya, nawawala na yung gap niya. Kaya ayos lang. Higpitan lang natin siya hanggang talagang dumikit na siya dun sa bakal. Simulan na natin ilagay ang mga rubber bushings na kasama para sa ating visor. OEM siya kaya maganda yan. Kunin na nga pala natin ang mga kasamang bolts and washer. Ayan ang pagkasunod ng washers niya. Mauuna yung black bago yung white. Tapos ilalagay na natin siya doon sa motor. Nakikita niyo naman kung gaano kadali namin ipinasok ang mga tornilyo.
Mas maganda talaga ang fitment niya kapag matagal niyong ginawa. Kalalay lang ang paghigpit dito dahil plastic lang ang kinakabitan nito. Huwag niyong sosobra ng higpit kasi maaari itong mag-crack. Ibabalik na natin ulit ang ating baterya. Ko nga pala na videoan ang pagtanggal nitong upuan, pero ito ay 2 tornilyo lang nasa likod ng upuan. At syempre, ikakabit na natin ang ating seat cowl or passenger seat. Depende kung ano ang nakakabit sa inyo. Ayan na ang ating visor, napakaganda. Gagawa ko ng cinematic video, tapos ilalagay ko rin eh. Okay? Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. And that's for today's video, and I hope na natulungan kayo. And don't forget to like and subscribe. Please share this to your friends and family, and peace out! Yeah.